Pasensya na po kasi kinakabahan po talaga ako, pero ayaw ko umupo. So, dahil itong topic na ito, actually lagi na natin siyang naririnig, but even though hindi ko siya inisip na ito ang bibigyan ni Lord, so dahil lagi po siya nagmamanifest at nag-appear, nag-flash sa aking utak, then it appeared to me later sa mga pag-aano ko Lord, pakikipag-usap. Naging clear po siya sa utak ko na, Lord, ito ang ibibigay mo. And so I believe mga kapatid that Jesus will truly speak to us tonight through His message. Amen? So fasten your seatbelt and get ready. Amen? So before we start mga kapatid, I would like to ask everyone to bow our heads for prayer. And we ask the Holy Spirit to be with us tonight. Amen. So, Lord, thank you so much, O God, sa gabing ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, O God, sa bawat buhay na nandito. We believe, O Lord God, na may gusto kang iparating ngayong gabi, O Jesus. Salamat, Lord, sa bawat buhay, sa mga milagrong ginawa mo po sa bawat isa. And God, we ask for forgiveness sa lahat ng aming mga pagkukulang, O God, sa iyo. And Lord, we believe, O God, that your word is active and it stands through times. Salamat, Lord. And this is all we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. So, do you believe, mga kapatid, that life is truly full of surprises? Do you believe that? Amen. So, when we say life is truly full of surprises, surprises may come in different form. When we say form, ano yun? Shapes, pwede. Different size, weight, and of course, impact. Depende sa surprise na dumating sa iyo, dumating sa atin. Amen? So, of course, it depends on how we see things and on how our perspective. So, you know what mga kapatid, after manifestation sa topic na ito during learning and research, I was being also surprised, and I can't believe na yun yung sinabi ko, na magkukonect ako dito. Kasi actually itong word na ito ay nagamit na ng aming classmate na nandito ngayon sa first round. So, I remember my first pulpit teaching. Subject was rejection, and natutunan natin doon rejection. From rejection, Jesus helped us to redirect our path. Amen? So, during this redirection phase sa ating buhay, ano po ba yung ini-expect natin na mangyayari sa atin or mapagdadaanan natin during redirection? Along the way na nilalakaran natin yung path na gusto ni Lord. Kasi diba, we believe as a Christian and a son and daughter of the Lord na laging nandoon si Lord umaakay sa atin kahit sa anong sitwasyon. So, gusto ko po kayong tanungin, ano po yung ini-expect natin during sa redirection phase sa buhay natin? Gusto ko pong magtanong sa inyo kahit tatlo lang. Ito na inaassume ko na this is my icebreaker. Pwede po ba akong lumapit o kayang lalapit? Tatlo lang. Tatawagin ko po ang tatlo. Amen. So ano yung ini-expect natin during sa time na nire-direct tayo ni Lord? At habang nilalakaran natin yun, ano po yung ini-expect na mai-experience nyo? Ano po yung ini-expect nyo? Ha? Trials. So, Sister Miles, trials. Ano po? Ano pa? Trials. So, iba naman. Sister Annalisa. Hello. Ano po yung ina-expect natin? Trials. Ano pa? Dalawa na lang. Ha? Wala? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Hindi natin ina-expect. Ganon. So, pwedeng good. Pwedeng positive. Pwedeng negative. So, kung ano man ang iniisip natin at yung sinabi ni Sister Miles, your answers are all correct and valid. It depends on how we see things nga and how our perspective, di ba? So, along the way mga kapatids,
Akala ko dati, after the rejection, redirection ni Lord, akala ko magiging smooth na ang lahat. Akala ko dun tapos na ang mga paghihirap, pain, discouragement, rejection, wala na tayong pagdadaanan. Kasi nga si Lord na ang nagdala sa atin dito, di ba? So, yun ang expectation natin. And yun din ang realization ko dito sa topic na to na, Lord, hindi pa pala tapos. Di ba? So, during this season mga kapatid, marami pa tayong pagdadaanan pala kahit na-experience na natin yung mga bagay na yun. Bakit? Bakit kaya? So, we believe mga kapatid na each situation na binibigay ni Lord sa atin, laging may revelation si Lord. Pwede ngayon ang kailangan mo ay shelter kasi wala kang matirhan, comfort kasi broken ka. Yun ang mga revelation ni Lord sa mga sitwasyon na hinaharap natin. Amen? So, nung nag-aaral po ako ng high school, even sa college, sabi ng teacher ko, learning is an everyday process. And never stop learning because life never stops teaching. And this is really the reality sa buhay. Even sa ating Christian life. Amen? So, tinatanong natin, bakit kaya? Actually, lahat ng mga experiences natin, it helps us to become braver, stronger, and it helps us a lot when it comes to mold. I-mold tayo ni Lord, doon nga sa sinishape tayo, kaya na-experience po natin yon mga kapatid. So, yun ang mga question na yun, kung ano ba ang ini-expect natin during the journey or the phase and page ng redirection phase sa ating buhay ay masasagot sa ating subject for tonight. And our passage for tonight, mga kapatid, is James 1, 2, 3, and 4. And our subject, ito yung pinakakailangan natin, lalo na sa lahat na nagsiserve kay Lord. Kino-consider po ba natin ating mga sarili na nag-serve kay Lord? Yes. Once tinanggap po natin si Lord sa ating buhay, automatic you are belong. You are belong, and kada isa sa atin ay may responsibilidad at may katungkulan. Bawat noon, nakikita ko ang katungkulan niyo. Natin. So, salamat sa Lord, di ba? Isang malaking pribilehiyong binigay ni Lord dahil naging parte tayo sa Kanyang kingdom. And we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Our subject is perseverance. Perseverance. Theme, perseverance in serving God. How to persevere in serving God. And we have 3 points. 1, remaining in Christ. 2, engaging with the Word of God. 3, participating in church. So before that, we're gonna define first the subject. Perseverance means to maintain the ability to endure, being able to go on the face of pain, oppression, discouragement. It means suffering without being defeated. Yon ang mga anak ni Lord. Amen? Kasi, yun nga, during the redirection, hindi natin pala dapat i-expect na tapos na yung mga paghihirap. Nandoon pa rin pala. At bawat station ay bawat pinagdadaanan natin ay inihanda tayo ni Lord sa next level na gusto niyang pagdalhan natin. Amen? The heavier, the harder the sacrifice, the bigger the price. Amen? So, kilala niyo ba si Carlos Yolo? Amen. Sino nakakilala ni Carlos Lolo? Yolo, isang Olympian, international. Nag-perform sa international stage na si Yolo, di ba? So, do you think, mga kapatid, kung si Yolo ay nag-join lamang sa barangayan context, ganun ba kasaya, ganun ba mag-celebrate ng mga tao, ganun ba kalaki yung celebration? Do you think na kung barangayan lang? Of course, hindi. So, ganun kalaki ang celebration, it means binigay din ni Carlos Yolo yung pinaka
sacrifice niya sa buhay, maraming pinagdadaan ng proseso na hindi ganun kadali bago niya nasungkit yun. Do you believe? Amen. So, ganyan din tayo mga Kristiyano. Huwag tayong reklamo agad. Pag binigyan ka lang ni Lord na, hirap na tayo, iyak agad. Huwag ganun. Kasi, ang ini-aim natin, imagine niyo yun, gusto natin makarating sa set ni Lord, katabi si Lord, kasama si Lord. So, hindi ganun kadali ang goal ng Kristiyano, ng mga anak ni Lord. And so, hindi man ganun kadali, i-expect na natin mga kapatid na marami talagang pagsubok na pagdadaanan natin. Amen? So, our theme is perseverance in serving God. We serve an awesome God, sovereign, and we ask to be productive in the things that are pleasing to God, living to serve and persevering in the things of eternal value. When we say eternal value, mga kapatid, it implies storing treasures in heaven. Nag-ipon tayo ng yaman sa langit. Ang lahat ng sakripisyo natin dito ay hindi masasayang. Amen? So, everlasting, valuable forever. Amen? So, yun ang mga yaman natin iniipon dito at hindi ganun kadali para mag-ipon. Hindi nga ganun kadali mag-ipon para sa bulsa, sa langit pa. Amen? So, sa mundong ito, it's only fleeting. So, lahat ay temporary lamang. Lahat ay temporary lang. Amen? So, how to persevere in serving God? So, while nandoon ako sa Thailand, sabi ko, Lord, nilayo mo naman ako sa simbahan na pinagdalhan mo sa akin. Yun nga ang simbahan na doon mo ako binalik kasi binalik mo rin yung ministry na sobrang tagal na nawala ako. At binalik mo ako sa ministry, binigyan mo na akong simbahan, tapos inalis mo na naman ako doon. Ang sakit. So, paano ka makaserve kay Lord? Kahit nasa malayo ka, kahit wala ka sa tahanan na gusto mo, sana paglagyan sa'yo ni Lord. So, ito ang nagustuhan ko kay Lord kasi isa po sa natamaan dito at na-encourage at nabuhay ng puso ay ako. At salamat sa Lord sa mensahe ito. So, our point 1 is remaining in Christ. So, in James 1:3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, here in verse 3, mga kapatid, James gives the beginning of his answer to why God would ask us to do that. In short, it's about faith. It's about trusting God. God wants us to respond to trials, to the hard things in our lives in a way that demonstrates our trust in Him. So when we say demonstrate, something that we can put into action, show, perform, means we master the skill. The skill to what? Trusting God. Anong skill ang gusto ni Lord na matutunan natin? Trusting in Him. Amen? So that we still remain in Christ whatever man ang season na pagdadaanan natin, mga kapatid. So when we say demonstrate nga, something that we can put into action, it's not only na may knowledge ka about Jesus. Yes, si Jesus, siya ang Savior ko, siya ang Father ko, siya ang lahat sa akin. Yes, pwede natin sabihin yun. But it requires also the skill. So pag bibigyan tayo ng pagsubok, doon makikita kung anong klaseng skill, kung anong level ba ng skill meron ka. Doon makikilala ang tao, Kristiyano talaga. Amen? So, after the knowledge and the skill, we are also being assessed sa ating attitude on how we behave during sa season na ating pinagdadaanan sa buhay. And alam niyo ba kung anong attitude natin during sa mga pagsubok, sa mga season? Sa kanta nga kanina, ano yung hindi kita Brother Mike? Yes. Yes, I will never let you go. Ang sarap ng kantang yun, ang line na yun. Though my world will may fall,
I will never let you go. Totoo ba yun? Or kinakanta lang natin, pero hindi natin kayang gawin? Ha? Kaya gawin o hindi? Jobs, family? Kaya? So, naalala ko po, noon po, nag-try po ako mag-vocational course and it's a branch of HRM, so specifically food technology. So, sa food technology, we are being taught there na hindi lamang knowledge, hindi lamang yung methods kung paano nyo gawin. So, ina-assess ng knowledge, ng skills, and attitude. So, do you think, mga kapatid, sa ating Christian life, kung halimbawa ako, natapos ko yun, pero ang pinagdalhan sa akin ng tadhana, totoo ba yung tadhana? Kung saan ako dinala, ang nilandingan ko na trabaho ay hindi siya nag-match doon sa tinapos ko. Do you think na ang skills na natutunan ko doon sa school na yon, sa loob ng school na yon, ay maipapractice ko siya? Hindi. So, ngayon, kung tatanungin niyo ako or you will ask me to perform something na related doon sa course na yon, siguradong babagsak ako. Kasi hindi ko siya na-practice. And the skill should be mastered every day sa buhay natin. At doon natin mai-exercise and doon natin maima-master, mga kapatid, ang ating skill. And the same sa ating trust kay Lord. Amen? So, even sa job school din, tinuruan kami kung paano. So, first round, ito ang gagawin nyo. Gawa kayo ng ganito, ng ganyan. First round, preaching, COVID preaching. So, and now we are about to finish na. I am the last one. And do you think na papasa ako without going through this process? Sabi ko, bakit kailangan namin pagdaanan to? Ang hirap naman. Ang hirap kuminga pag hindi ka pa nag-start. Grabe talaga. Paano i-manage ang kaba? Even, so, lahat kailangan dumaan sa proseso, walang shortcut. Pwede ba ako magtoga na hindi ako tatayo dito? Hindi. Ha? Walang power yan. Diretso kailangan talaga ng proseso. Amen? So, now, as a son and daughter of God, we need to master. Anong course natin na nandito sa loob ng simbahan? We have a course also. Christian life course. So for us to perform well the life that God wants us to do, show, and perform. So we need to be bold, mga kapatid, since practice makes Perfect. not perfect. Kasi walang perfect. So better na. It makes us better na. So yun ang tamang sagot. No, actually, it's okay. So perfect is okay also. So then we cannot be more even better, mga kapatid, if we can only be sa ating Christian life course. So do you think na magiging perfect tayo pag Christian lang tayo every Sunday? Pag hindi natin ini-exercise yun every day? Ha? Do you think matatawag tayo we are skillful enough? We are a Christian who are skillful enough? Of course not. So, every day, every hour sa ating buhay, kailangan mo natin yun. So, yun po. At pag na-exercise po natin yun, mga kapatid, doon natin ma-persevere yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin. And we can stand against the test, temptation, if we are ganun ka-devoted, ganun ka-committed kay Lord. Amen? So, skill can be mastered through sa ating buhay araw-araw na kasama si Lord. Now, let's have first this temptation versus test. I-compare muna natin sa temptation. Temptations are always from devil and his demons, designed for you, for us to fail and sin. They are meant to separate us from God, even sa ating family and even sa ating friends. So, be careful and be watchful enough. So, ngayon, napaparating po ang ating anniversary. Sobrang daming nangyari. At sabi ko, Lord, kaya ka ba ito? Daming nangyari. Inalis, ganun, dami na, wala na, grabe yung shaking. Pero, yun nga,
hinahadlangan tayo para ibigay natin kung ano gusto natin ginugo natin na ibigay kay Lord. Amen? So, for us mga kapatid, malagpasan yun. Kada test, it will either refine us or it will either define us. Pag sumuko tayo, may tamborin na. Special mention tamborin ministry. May nagsabi doon, ayoko nang sumayaw. Sige, huwag kang sumayaw. Anong mangyayari doon? Do you think na-refine or na-define tayo pag tayo aatras? Sabi ko, walang aatras, kompleto tayo. Kailangan natin paglabanan ito para kay Lord. Amen? So, there's this story mga kapatid sa young girl. Gusto ko lang i-share sa inyo. Nagbigay ko siya ng testimony. She's only 14 years old at naka-experience po siya ng rejection sa family niya. Kasi nung pinanganak siya, iniwanan po siya ng parents niya and automatic subject to rejection. But instead, mga kapatid, na ma-discourage siya, kasi wala kang kakulangan. Kung iisipin mo, wala kang parents, automatic pag-gising mo sa mundo. So, isang malaking missing, emptiness sa buhay niya. But instead of surrendering, mga kapatid, instead na sumuko, ma-discourage siya, she chose to give herself to the Lord. Amen? So, she said, ayos lang, Lord, if that rejection will lead me to you, because it will prove the sonship ko sa iyo. So, nireject ka man ng mundo, nandoon si Lord na umakay sa iyo. Di ba, ang sarap ng pakiramdam na ganun ang paningin, ganun ang perspective ng tao, persevering in spite sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin mga kapatid. So, doon po nagtatapos ang ating point 1. Ano po yung point 1 natin? Remaining in Christ. Ang dami kong, anong tawag dyan sa school natin dati? Hindi ko. So, point 2, engaging with the Word of God. So, in James 1:2, consider it pure joy, my brothers and sisters. Engaging with the Word of God. It means constant communication with God. So, a message here is an encouragement and spiritual wisdom that we should give thanks for the trials of life, for through them we strengthen and confirm our faith in God, trials and world oppression. Now, sino dito sa atin ang dumaranas, nakakaranas, o kaya katatapos lang ng mga challenges sa buhay? Sino ko dito? Ako number 1. Sino pa? Taas kamay. May award sa akin mamaya, tataas kamay. No? Napakarami talagang pinagdadaanan. Jesus allows it not to punish us, mga kapatid, but to shape us. Sino gustong i-shape dyan? Sino gustong i-mold pa ni Lord? Because Jesus is preparing something for you. Amen? So, akalain mo yung mga kapatid, it says in James to give thanks for the trials. Sino kayo magpapasal? Lord, salamat! Kasi wala na akong trabaho. Salamat, Lord. Lord, salamat kasi wala akong pangbayad sa ganito. Salamat, Lord. Di ba? Nagpapasalamat tayo na ganun. Instead of questioning, we shift to giving thanks to the Lord. For through them, we become more stronger, bolder na, and it helps us to confirm our faith to the Lord. So, engaging with the Word of God, mga kapatid, plays a vital role in our faith, our relationship with God. Amen? So it's a critical function. It's a key rule to keep holding on, to keep clinging on to the Lord. So, minsan mga kapatid, doon sa pinagdadaanan natin, no? Maraming tinatanggal si Lord. Pag dumaraan tayo ng isang sitwasyon na sobrang hirap, may tinatanggal si Lord at inaalis doon. It's either bagay, properties, tao, maraming inaalis si Lord kasi nire-reveal niya doon sa sitwasyon natin kung ano pa yung
kailangan natin sa next level na gusto niyang pagdalhan natin. Minsan masakit. Kasi may question na, bakit Lord, nawala ang trabaho ko? Kasi siguro sa bibigay ni Lord sa'yo na assignment, hindi yun nagmamatch doon sa gusto niyang ibigay sa'yo. Sa taong tinanggal ni Lord, siguro yung taong yung hindi yung supportive sa'yo kasi sinipa na ni Lord. Hindi mo kailangan yun. Kaya huwag kang umiyak. Pero kung hindi mo kaya, sige, iyak lang. Pero balik ka kay Lord. Amen? So, speaking of challenges, mga kapatid, I would like to share to you my personal experience. Please take note that this is current at kasalukuyang nangyayari sa buhay. And I don't know if you are in my shoes, you will have same response as mine. So, sa challenge na to, right now, wala po akong trabaho. Hello, online. Naka-online. Kapatiran. Magandang gabi. So, right now, wala akong trabaho. Banned in 6 months. And cannot process na kung mag-apply man ako. At yon ang pinaka masarap na hindi ko ini-expect na mangyari at na-surprise na ako. Ang sakit. Kahit iniingatan mo naman, pero wala talaga. So, wala kang magawa. Pero salamat, Lord. Pero kahit sa nangyari, sasabihin nyo nga na ganun ako ka-close kay Lord. Close ba kay Lord? Sabi niya, Lord, yes. Sabi ko din, nag-question din kaya ako, paano kaya ang responsibilidad ko, Lord? Wala akong trabaho. Paano ang mga anak ko? Paano ako? So, is it worse to stay sa lugar na to na pinagdalhan mo sa akin? Or uuwi na ba ako? Or pupunta na ako sa iba kasi may trabaho naman doon. Pero ang pinahawakan ko talaga, sabi ko, Lord, dapat maging makulit ako sa iyo. Kasi dito mo ako binalik. Dapat dito lang ako, Lord. At hindi ako hinto. Kasi ako'y makulit. So, if we try to look at it, mga kapatid, within our wisdom, human understanding, probably sasabihin mo sa akin, uwi ka muna. Kasi maraming ganong sitwasyon na nangyari na naging nauna sa akin dito. Talagang umuwi. Diba? Kasi anong gagawin mo dito? Wala lang. Ha? Mag-tortor ka na lang. So, ang sarap buhay. So, uwi na. Suko na tayo. Sabi pa sa Bisaya, Arya na. Brother Barreto, Arya. Yes, it's so hard to stand still para kay Lord, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. But if we look at it, mga kapatid, in a perspective that this situation sa mga ganitong pangyayari sa buhay, kahit sabihin man na rejection, it will help us to lead, get closer to the Lord, stay tuned to the Lord, to reveal His revelation. Then, so be it, Lord. Kasi nga, sabi mo, you are faithful sa mga anak mo. Amen? So, walang zero, basta si Lord. And all our sacrifices, mga kapatid, ay ina-acknowledge na ni Lord. But the best sacrifice, mga kapatid, na we can offer to God is our broken spirit. Bakit? Broken spirit ang pinaka-the best. Doon natin matutunan, mga kapatid, how to be humble. Our humility. By that, God can create in us a clean, pure, healthy heart that is wholly devoted to God. At marami akong tinatanong kay Lord, Lord, ikaw nang bahala. Kasi alam ko, you can do all things through you. Di ba? Through you, all things are impossible to God. Amen? So according po sa Hebrew 8:10, He wants to write His beneficial laws in our hearts. Hallelujah. Thank you, Lord. So some tips, mga kapatid, to help us engage sa Word of God, read it loud. Reading the Bible audibly brings different benefits to reading silently. So read it loud. And once we read it loud, makikita yon sa ating pagkatao. Not only we know it in here, but also in our actions. Read it with others. Sharing ideas with God's Word will strengthen our faith. So during dito sa ating mga pag-share sa Zoom, Tuesday, Thursday, and ganitong service, dito natin, makakatulong po ito na
ma-engage tayo sa mga salita ng Lord kasi sabihin natin sa hindi. Marami sa atin ang hirap